Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang kwento na maghahatid sa inyo sa gilid ng inyong mga upuan? Sa tahimik na lugar malapit sa Taguig, isang binatang matapang ang hindi ininda ang mga babala ng isang matandang tagapag-alaga ng libingan. Ngunit sa bawat tahimik na gabi, may mga sekretong nag-aabang at mga sumpang handang magparamdam. Samahan ninyo ako at alamin natin kung paano haharapin ni Adrian ang kanyang kapalaran sa gitna ng mga bulong ng nakaraan at ang misteryosong sumpa na maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Sa gitna ng katahimikan ng isang tahimik na lugar malapit sa Taguig, masisilayan ang isang bagong tayong bahay na moderno ang dating. Si Adrian, isang binatang may tapang sa puso, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang bahay ay tila sumasalamin sa kanyang mga pangarap. Malinis ang linya ng arkitektura at bukas ang mga bintana sa tanawin ng kalikasan na nagbibigay ng kapayapaan. Isang hapon habang inaayos ni Adrian ang hardin, lumapit si Lolo Isko, ang matandang tagapag-alaga ng libingan ng mga nawawala. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa kanilang pag-uusap, nagbigay ng babala si Lolo Isko kay Adrian tungkol sa panganib ng lugar. May kilabot dito, aniya na may diin sa bawat salita na parang may bigat na hindi kayang sukatin. Ngunit, ipinagkibit balikat lang ni Adrian ang mga babala. Mga kwento-kwentong pangbata lang yan, Lolo, sagot niya habang pinagpapatuloy ang pag-aayos ng kanyang tahanan at inihahanda ang balkonahe para sa isang tahimik na gabi. Sa kanyang isipan, ang mga kwentong katatakutan ay bahagi lamang ng lumang paniniwala at hindi niya hinayaang makasira ito sa kanyang pangarap na tahanan. Sa paglubog ng araw nagtungo si Adrian sa balkonahe, tanga ng isang tasa ng kapeng barako at pinagmasdan ang kanyang gawa, ang bahay na simbolo ng kanyang pagsisikap at pangarap. Ngunit hindi niya alam na ang gabing ito ay magiging simula ng isang kakaibang kabanata sa kanyang buhay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumapit si Lolo Isko kay Adrian na nakaupo sa balkonahe. Alam mo ba ang tungkol kay Mangkukulam Renato? Tanong ni Lolo Isko na may pangingilabot sa kanyang boses. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa nilalang na ito na tila ba'y nagmumula sa malalim na alaala. Nagbalik tanaw si Lolo Isko sa panahon ng Intramuros, kung saan si Renato ay kilala sa paggamit ng baluktot na mahika. Sa lumang tore malapit sa Intramuros siya nagsanay, kwento ni Lolo Isko, at doon nagsimula ang kanyang kalokohan. Inilarawan niya ang mga bangkay na nawawala sa sementeryo na nagdulot ng takot sa mga tagabayan. Habang tumatagal ang kwento, nadama ni Adrian ang lamig ng hangin na tila ba'y may kakaibang bigat. Ang mga tunog ng gabi ay nagiging mas malinaw at nakakabahala, at ang kapeng hawak niya ay tila hindi na nagbibigay ng init na kailangan niya. May kakaibang kilabot na bumabalot sa paligid at hindi niya maiwasang magtaka, totoo kaya ang mga babala ni Lolo Isko? Ang kwento ni Lolo Isko ay nag-iiwan ng tanong sa isipan ni Adrian, at habang ang gabi ay lalong dumidilim, hindi niya maiwasang mag-alala sa posibleng nag-aabang sa kanilang lahat. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng libingan ng mga nawawala? At ano ang kahihinatnan ni Adrian sa lugar na ito? Ang mga sagot ay naghihintay lamang sa pagbukas ng susunod na kabanata ng kanilang gabi. Sa pagpapatuloy ng kwento, lumambot ang tinig ni Lolo Isko nang banggitin ang pangalan ni Clarissa, ang magandang dalaga na umibig kay Renato. Si Clarissa, aniya, ay parang bulaklak na namukadkad sa ilalim ng mga puno ng akasya kung saan sila madalas magtagpo ni Renato. Inilarawan niya kung paano ang kanilang pag-ibig ay namulaklak sa kabila ng mga bulong at hinala ng bayan. Sa ilalim ng mga bituin, ang kanilang mga puso ay nag-usap sa isang wika na tanging sila lang ang nakakaunawa. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang magsimulang magpakita si Renato ng sobrang pagmamay-ari
at selos. Nagsimula siyang maging possessive, yung tipong bawat kilos ni Clarissa binabantayan niya, kwento ni Lolo Isko. Ang kanyang mga mata ay tila nagdilim sa pag-alala. Unti-unting lumayo ang loob ni Clarissa kay Renato at ang pag-ibig na dati puno ng init ay napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Nakakatakot yung pagbabago ni Renato, parang hindi na siya yung dating minahal ni Clarissa, dagdag pa ni Lolo Isko. Ang bawat salita ay bumibigat sa hangin. Ang mga puso ay may kanya-kanyang sikreto. Ano kaya ang mangyayari kapag ang mga sikretong ito ay nabunyag sa hindi inaasahang paraan? Isang gabing puno ng hinanakit, inilarawan ni Lolo Isko kung paano nadatnan ni Renato si Clarissa na may kasamang ibang lalaki. Parang nawala sa sarili si Renato. Yung mukha niya, puno ng galit at pagkabigo, ani Lolo Isko. Habang ipinapakita ang tensyon sa kanyang mga kamay, tila ba'y isang bagyong handang manira ng lahat sa landas nito, hindi mapigilan ang puot na kumukulo sa kanyang dibdib. Sa kanyang pagkabulag sa galit, pinatay ni Renato ang lalaki at hiniling ang walang hanggang katapatan ni Clarissa. Hindi ko makakalimutan yung mukha ni Clarissa nung gabing yon, puno ng takot at pagtanggi, patuloy ni Lolo Isko. Ang pagtanggi ni Clarissa at ang kanyang panunuya ay nagtulak kay Renato na manumpa sa harap ng mga Diyos ng kadiliman, isang sumpang mag-uugnay sa kanilang mga kaluluwa magpakailanman. Habang binibigkas ni Lolo Isko ang sumpa ni Renato, ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip at ang paligid ay nabalot ng katahimikan na mas nakakabinging kaysa sa anumang ingay. At doon nagumpisa ang lahat ng kababalaghan, bulong ni Lolo Isko. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa kapal ng tensyon. Ang sumpa ba ni Renato ang magiging susi sa misteryong bumabalot sa libingan ng mga nawawala? Anong madilim na lihim ang naghihintay na mabunyag sa susunod na kabanata ng kanilang kwento? Sa mga sumunod na araw naglaho na parang bula si Renato at isa-isang nag-umpisang mawala ang mga manlalakbay. Ang mga sigaw na nagmumula sa kagubatan ay naghatid ng kilabot sa mga taga-bayan at ang misteryo ng biglaang pagkawala ni Clarissa ay nagdagdag ng lalo pang pangamba sa kanilang mga puso. Kakaiba talaga ang mga nangyayari, sabi ni Lolo Isko, habang lumalalim ang gabi at ang lamig ay unti-unting yumayakap sa kanilang paligid. Tulala si Adrian, hindi na maalis ang mga mata niya sa gubat na nasa dikalayuan, na para bang may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Bawat kwento ng pagkawala na ikinuwento ni Lolo Isko ay parang serye ng mga dagok na nagpapalakas sa kabog ng kanyang dibdib. Ano kaya ang nangyari kay Clarissa? Tanong ni Adrian. Ang boses niya ay nanginginig sa takot at kuryosidad. Nang magpasya ang mga taga-bayan na harapin si Renato, inilarawan ni Lolo Isko ang nakakakilabot na ritual na nadatnan nila sa libingan ng mga nawawala. Ang lugar ay puno ng dugo at mga sumpa at ang kamatayan ni Clarissa ay nagdulot ng matinding puot sa puso ng mga taga-bayan. Parang pelikula sa sine, pero totoo pala ang mga ganitong bangungot, sabi ni Lolo Isko. Ang boses niya ay puno ng hinanakit at takot. Ang pagpatay kay Renato at ang paglibing sa kanya sa ilalim ng mga bato ng ritual na lugar ay inakala ng mga taga-bayan na magiging katapusan na ng kanilang bangungot. Ngunit, hindi nila alam na ang kanilang mga aksyon ay nagtupad ng kasunduan sa pagitan ni Renato at isang masamang Diyos na nagbigay daan sa pagbabago ni Renato sa isang aswang. Akala nila tapos na ang lahat, pero simula pa lang pala ito ng mas malalang kababalaghan, dagdag ni Lolo Isko na may diin sa bawat salita. Habang inilalarawan ang pagbabagong anyo ni Renato, ang mga anino sa paligid ng bahay ni Adrian ay tila ba kumikilos at ang mga tunog ng gabi ay nagiging mas nakakabahala. Ang mga dahon ay gumagalaw na parang may sumusunod
at ang hangin ay may dalang bulong na hindi maintindihan. May kakaiba sa paligid, bulong ni Adrian sa sarili, habang ang takot ay unti-unting pumapalibot sa kanyang pagkatao. Bago pa man makapagpaalam si Lolo Isko, may isang mahiwagang kabog na narinig mula sa labas. Ano kaya ang naghihintay kay Adrian sa dilim ng gabi? Habang papalubog ang araw at ang mga anino ay nagsisimulang humaba, tumayo si Lolo Isko, ang mga matay puno ng babala. Adrian, anak, makinig ka. Huwag na huwag kang tutugon sa mga katok o panggagaya ng aswang. Lalo na sa gabi, pag ang hamog ay bumabagsak dito sa libingan ng mga nawawala. Ang kanyang boses, seryoso at may diin, ay nagdulot ng kilabot kay Adrian. Tumango lang siya, hindi makapagsalita, habang ang takot ay unti-unting kumakapit sa kanyang dibdib. Nang magpaalam si Lolo Isko, bawat hakbang niya palayo ay tila may kasamang bigat, hindi lang ng katawan kundi pati na rin ng kanyang damdamin. Si Adrian, ngayon ay nag-iisa na sa harap ng kanyang modernong bahay, ay hindi mapakali. Pumasok siya sa loob, dala ang isang di maipaliwanag na pangamba. Sa kanyang isipan umiikot ang tanong, totoo kaya ang mga kwentong iyon? O baka naman may mas malalim pang misteryo ang naghihintay na matuklasan sa kadiliman ng gabi? Ang bawat kaluskos at ang bawat bulong ng hangin ay nagiging saksi sa kanyang takot. Sa bawat pagpikit, ang imahen ni Mangkukulam Renato at ang kanyang madilim na ritual ay bumabalik sa kanyang alaala. Ano nga ba ang naghihintay kay Adrian sa kanyang bagong tahanan na itinayo malapit sa libingan ng mga nawawala? Ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa paligid at ang gabi ngayon ay tila magiging pinakamahaba at pinakamapanganib na gabi sa buhay ni Adrian. Mga kaibigan, sa bawat matapang na puso, may leksyon na matututunan sa dilim ng gabi. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ko makita kayo sa susunod na upload. At tandaan, bago kayo matulog, siguraduhin walang bumubulong sa inyong bintana. Good night. O baka ito na ang huling gabi na mahimbing ang inyong tulog.